Okay, sige. So yan, magandang umaga po sa bawat isa. Nais ko po muna magpakilala sa inyo bago ako magsimula rito. Baka hindi niyo po kilala. Ako po si Kuya Joseph Miss Crayola. Hindi po ako isang pastor. Bali, ako po ay leader po ng ating department dito. No? Pero currently, considered stag pastor na po ngayon. And ako po ang humahawak sa mga may hawak ng business dito. So, ang aming pong department na hinahawakan ngayon ay yung mga taong currently employed na kahit wala pang trabaho, may business o nag-aspire magkaroon ng business. So, if you think you are one of them, so don't hesitate na sumali sa amin. So, yan. It is the Achievers Group. Okay? So, yan ang aming hinahawakan dito sa church. So, I am speaking on behalf of our Pastor Vidal and Pastora Roda. Ayan po. Okay, and sa aking asawa, si Attorney Dean, nandito. And gusto ko lang po sabihin din sa inyo na it is a privilege to talk in front of here, no? At mag-preach po sa inyo. So, ayan, grabe, hindi pa ako nakaka-move on sa iyak. Ang sarap lang kasi nung nakaka-breakthrough ka talaga sa worship. So kayo guys, tayo po yung kongregasyon, we must learn to worship our Lord on the top of our lungs. Ibig sabihin, ibigay natin ang the best na worship talaga natin sa Panginoon whenever we come to the Lord's presence. Kasi alam nyo, ang pagsimba talaga, baka kasi naiisip nyo, ang pagsimba, para lang sa atin yan. Hindi po. Dapat po maisip natin na pagsimba, inaalay natin palagi yan sa Panginoon. Then, the Lord will shower His lessons and His blessings para sa bawat isa sa atin. So yan, ngitian mo muna katabi mo. Okay lang ba kayo lahat dyan? Okay lang kayo? Ngitian mo muna. Sabi mo, God bless you. Okay, so yan. Okay, so ang ating pag-uusapan ngayon ay mga paang nasa lupa, mga matang nasa langit. Okay, so we are currently, malapit na tayo ngayon mag-end sa ating series na As It Is in Heaven. No? So, mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin kung paano, ano ang mindset dapat ng kahit nandito ka sa lupa, parang nasa langit ka na. Last week po, sa aking in-law, si Kuya Dan, siya po ay nag-speak po tungkol sa pagiging tawag dito yung civil, ano yung tawag doon? Yung pagiging citizen, okay? Ang pagiging citizenship natin dito doon sa langit, okay? We are not a citizen here in the earth, okay? Here in the lupa, okay? Dito sa lupa, pero ang citizenship natin doon po sa langit, 'di ba? We are just temporary residents dito lang sa lupa. 'Di ba? Napakaganda ng tinuro niya, nakaka-bless. Na tayo, ang mindset dapat natin, itama natin na dapat kung anong ginagawa natin dito ay para nasa langit po 'yon, mga kapatid. So, ang ating title, mga paang nasa lupa, mga matang nasa langit. Sige po, tuloy po tayo. Sige, ang ating intro text, okay? Okay, dumating na ba? Okay, dumating na ba? Okay. Narinig niyo ba ang katagang dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito tulad sa langit? O sa English ay God's will be done on earth as it is in heaven. Okay, so hindi nila nasulat yon. Okay, so napakinggan nyo na may salitang God's will be done on earth as it is in heaven. No? Parang ang hirap naman intindihin nun, di ba? Ang ibig sabihin kasi nun, guys, no? Sige, intro text po tayo. So, ibig sabihin nun ay, kung minsan iisip natin, paano mapupunta dito sa lupa yung langit? Di ba? Parang hirap naman intindihin nun. Diba? Alam nyo, marami na sumubok ng ganun. Diba? Na yung langit mapunta sa lupa. Maraming religion, maraming sekta na ang gumawa na ang ginagawa pa nga, yung mga followers nila ay ina-isolate nila. Ewan ko po napakinggan nyo po yung kwento tungkol kay Senior Aguila. Yun, may mga ganun na po, na parang ina-isolate nila ang mga tao nila at dinadala nila sa isang isla. At sa isang isla na yon, walang gobyerno, walang kahit na ano. No, ang ginagawa nila, dahil dito mararanasan mo ang tunay na langit. Dahil pare-pares tayo ng paniniwala dito. No, may mga ganon. At kung isipin nyo, currently ngayon, di ba, may hinahabol ngayon na religious leader, di ba? Yung magaling mag-dress. Di ba? Tinalo niya si Abdul Jabbar, di ba? Si Apollo Quiboloy, di ba? Kung alam natin yun, alam natin yung kwento doon. Di ba? Na hanggang ngayon ay hinahabol na siya ng mga polis dahil sinusubukan niya na kiniklaim niya na hindi siya kaya ng gobyerno. Pero ngayon,
Ang nangyayari ay talaga pong ginagamitan na ng dahas. Kaninang umaga po ata yun, may nabalitaan ako na ginagamitan na ng dahas si Pastor Apollo Quiboloy na kinukuha na siya talaga ng NBI dahil meron po siyang ongoing court hearing dahil po dahil sa molestation yata yun, ganon. So, yan, konting balita lang para alam nyo rin po. So, mahirap talagang mangyari talaga na ang langit mapunta dito sa lupa. So, basa po tayo ng verse, okay? Sa Mateo 6 verse 9 to 15, no, sinasabi doon na sabi dito, ito po yung panalangin ng Panginoon, di ba? Magsidalangin kayo ng ganito, Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit. Gayon din naman sa lupa. Ito po yung magiging focus ng text natin. Pero basahin muna natin yung Lord's Prayer. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw at ipatawad mo sa aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kalwalatian magpakailanman siya nawa. Okay? Sapagkat kung ipatawad ninyo ang mga tao sa mga tao kanilang mga kasalanan ay patatawarin naman niya kayo sa Ama sa kalangitan. Datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So, alam nyo, nakikita natin, di ba? Balik tayo sa verse 10, no, na sinasabi na, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang inyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, yun yung pinakamalaking tanong dyan, no? Paano ba magagawa yung dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. So, pag-usapan natin to. So, dito sa lupa, tulad ng sa langit. So, alam nyo, kung minsan, di ba, naisip natin, meron kaya talagang kaharian si Lord dito sa lupa? Di ba? Meron kaya siyang lugar kung saan meron siyang, ano ba pag merong kaharian? Di ba, may hari, syempre, obvious naman. Ano pa meron? Kastilyo. Di ba? Kastilyo, may mga sundalo, may mga, ano pa ba? May mga barel o may mga sandata, yung mga sundalo, no? Pero hindi ito ang binabanggit ng Panginoon dito sa verse na to. Hindi yun yung kaharian, no? Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Alam nyo, ang Panginoong Jesucristo, bumaba sa lupa dito para sa bawat isa sa atin, hindi bilang isang hari. Hindi siya lumabas dito na may corona agad siya. Hindi siya lumabas dito na makapangyarihan agad siya. Pero as we all know, si Jesus Christ ay anak ng ating Ama sa langit, no? Siya ay bugtong na anak, 'di ba? At bakit siya binaba rito sa lupa? Para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. 'Di ba? Di ba? Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo binaba. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Alam mo, binaba ng Panginoon ang sarili niya rito para tayo sa mga kasalanan natin ay mapatawad. So, alam nyo, dito sa lupa tulad sa langit, alam nyo, itong observation ko, no, itong rema na binigay sa akin ng Panginoon dito, ang ginawa talaga ng Panginoon, pagbaba niya rito sa lupa, di ba, tumanda siya. Ang naobserbahan ko ang Panginoon, hindi siya gumamit ng magic powers, hindi siya gumamit ng magic spell para maramdaman niya ang mga tao niya o mga sumusunod sa kanya ay maging mayaman agad, di ba? So baka kasi ganun yung nasa isip nyo, no? Pero ang ginawa ng Panginoon, alam niyo ginawa niya, nagturo po siya, no? Marami siyang tinuro at isa ang Lord's Prayer dito sa tinuro niya. Alam niyo, sabi niya, kung kayo ay mananalangin, no, manalangin kayo ng ganito. At ito na nga po yung pinalangin niya. Pinakita niya sa atin kung paano po manalangin. And alam niyo, tayo, ito po yung Lord's Prayer, hindi po siya tungkol sa, ito yung dito sa lupa, tulad sa langit, hindi siya tungkol sa kastilyo o sa kung ano man. Pero ito ay konektado sa ehemplo na binigay ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo dapat manalangin. Alam nyo, paano tayo dapat manalangin? Alam nyo, dapat pala lagi natin pinagpipray ito na Lord, yung will mo, Panginoon, yun yung matupad dito sa lupa. Diba? Kailan po Lord, yung will nyo, yun sana yung mangyari dito sa lupa, hindi yung will ko lang. Hindi yung will ng mga gobyerno sa amin. Pero Lord, I pray Lord, yung will mo talaga ang masunod. So, alam nyo, nagturo ang Panginoon kung paano manalangin sa atin. Diba? So, it is an example. And as we can see, ang Panginoong Jesus ay namuhay na
nagturo na may ehemplo. Diba? May example siya. No? Wala pa po tayo sa letter B? Ayan, sige. Kung mapapansin natin, ang Jesucristo ay nagbigay talaga ng example sa bawat isa sa atin. Anong ibig sabihin ng example? Hindi lang siya nagturo, pero nagbigay siya ng ehemplo sa bawat isa sa atin. So, dito tayo sa letter B. Nagturo ang Panginoong Hesus ng Beatitudes. Isang pamumuhay na kumukontra sa nakasanayang kultura na kinakailangan ng kabaitan at pagsasakripisyo sa sarili. So ano yung Beatitudes? Alam niyo, itong Beatitudes, tinuro ng Panginoong Jesucristo to sa isang bundok, di ba? Kung saan tinuturuan tayo kung paano talaga tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Di ba? Ano ba yung kultura sa mundo ngayon? Di ba? Kultura sa mundo ngayon, kung ano sikat, sumabay ka. Di ba? Minsan nga yung mga matatanda, nakikita mo, nagtitiktok na eh. Di ba? Di ba? Kasi gusto nila magkapera eh. Di ba? May iba nga, may nakita pa nga ako, may nag-AI na matanda eh. Yung thanks for the ice cream, thanks for the ice cream. Tanda na. Pero gumaganon pa. Di ba? So yung, kung karamihan talaga, ang kultura talaga kung minsan, they are living by the trend. No? At kung minsan, 'di ba, na parang pagandahan ng sakyan. Wow, naka-Fortuner na siya. Oh, dapat ako din susunod tatalunin ko 'yan. Susunod ako naman naka Land Cruiser na ako, mas maganda yung kotse ko. 'Di ba? Ganun na establish na kultura sa mundo na kapag may mas marami kang gamit, mas marami kang iyayabang at mas malayo na yung narating mo. Alam nyo, ganun sa mundo. No, na parang paramihan na lang ng gamit, hindi na, alam mo yun, wala nang pakialam kung hindi na masaya yung pamilya nila. Basta mas trend ako sa mga tropa ko. And you know, unconsciously minsan ganun na tayo. 'Di ba? Na parang nilalaban na lang natin yung kung ano tayo, 'di ba? Kung minsan naman sa mga nanay, 'di ba? Sa mga nanay talagang umaga-umaga pa lang nasa kapitbahay na, 'di ba? Alam niyo na 'yon, 'di ba? Ganyan. O, 'di ba? So talagang paramihan ng kwento. Ay hindi Mars, may mas alam ako diyan, mas latest pa. O 'di ba? Kahit sa Maritesan hindi nagpapatalo. O, 'di ba? So alam niyo 'yon, na talagang tayo, meron talagang kultura na meron tayo. Sa bawat lugar, merong kultura. And alam nyo, ang Panginoon, yan ang gusto niyang ayusin sa bawat isa sa atin. Diba? Kung ang lugar nyo ay mahirap, diba? Kung minsan, kung ano pa yung mga mahirap, yung pa yung mga malalakas talagang mag-drugs. Diba? May mga ganun pa eh. No, ako, I've been cell grouping, no? I've been ministering to a community place before, no? Na ganun talaga, na kung sino pa yung hirap na hirap sa buhay, napapansin ko, umaga pa lang pala, nagiinom na sila. 'Di ba? Sa umaga pa lang, ano agad, tago na agad sa kwarto, tapos mag-session na. So, I've been exposed talaga sa ganun sa pagmi-ministry ko. And I really thank God kasi nagkaroon ako ng compassion talaga sa mga tao. And bilang isang, alam mo 'yon, syempre ang tatay ko naman ay may kaya naman. No? So may mga iba rito, rich kid din. So hindi ako ganun ka-rich kid Pero yun nga, may kaya kami. Pero wala akong opportunity na bumaba sa mga tao sa mga community, no? Pero nagkaroon po ako ng puso mula nag-start ako mag-minister sa mga taong yan. And alam nyo, everyone deserves to hear the gospel of the Lord. No? Hindi lang yung mga may kaya at yung mga kayang pumunta sa simbahan. No? So mamaya pag-usapan natin yan. Nagturo ang Panginoong Hesus ng Beatitudes. No? Isang pamumuhay na kumukontra sa kasanayang kultura na kinakailangan ng kabaitan, goodness, and sacrifice sa sarili. 'Di ba? So kailangan nating tinuturo ng Panginoon dito yung kabaitan na pagsakripisyo sa sarili. Ano yung mga Beatitudes na yon? Nandito ba sa PowerPoint? Pinasok ba? Okay, sige. Hindi po yan. Okay, so wala yung outline na verse lang binigay. Okay, sige. Sige po, balik po tayo doon sa verse. Okay, sa Mateo 5:2-12, ito po yung mga Beatitudes. Okay? At binuka niya ang kanya mga bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapalad. O sige po, pwede po ba verse 3 dito, tapos verse 4 dito po sa kabila. Okay? Sige po, verse 3 dito po tayo. Mapalad ang mga mapagmamahal. 1, 2, 3, go. Verse 4. Verse 5. Verse 6. Sige po, verse 7. Verse 8 po.
Grabe. Okay. Okay, verse 9 po. Verse 10. Verse 11. Verse 12. Okay. So, saan ka makita ng, di ba? Saan ka makita ng pinakadulo, di ba? Ang ganda ng verse 10 eh. Na blessed ka pala kahit pinag-uusig ka. Di ba? Ang daming sinasabi sa'yo. So, sobrang baliktad talaga kung may isip nyo, di ba? Mapalad ang mga pagkumbabang loob, di ba? Mapalad ang mga naghihinagpis. Mapalad ang mga maamo. Mapalad ang nangagugutom. Okay? Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad ang mga malinis ang puso, mapapalad ang mapapayapa, at mapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran. Di ba kung inisip nyo, di ba, parang kung sa kultura ngayon, hindi natin makita yung sense, di ba? Ang palad pala ng mga taong to, di ba, na kahit, kumbaga, hindi nila inuuna yung sarili nila. They are more blessed. At yun ang tinuro sa atin na buhay ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Na hindi natin uunahin ang ating sarili, pero kailangan natin ng pagsasakripisyo. Imagine you are in a home with those kinds of beatitudes. Imagine sa loob ng bahay, pare-pares tayong may ganyang ugali, nagbibigayan, 'di ba? May awa tayo sa isa't isa, 'di ba? Na maaamo tayo, 'di ba? Okay lang na magutom basta masaya ang pamilya, 'di ba? Okay lang maging mahabagin tayo sa isa't isa, may malinis na puso at mapayapa at 'di ba? Kahit pagalitan ka, basta nasa katwiran ka, 'di ba? Blessed ka pa din. And kung makikita natin, hindi talaga yan yung usual na kultura na meron tayo sa ngayon. 'Di ba? Ngayon kasi mas sikat ka, mas maganda. 'Di ba? Mas marami kang pera, mas maganda. 'Di ba? Puro outward. Pero ang pinagpe-pray sa atin talaga ni Jesus Christ is to fix our inward being, no? At beatitudes, basahin niyo lang po ulit ito. Sana po kung may time kayo sa pamilya niyo, pagsamasamahan nyo, pag-usapan nyo ito, no? Alam niyo po ako, lagi ko po sinasabi ito sa mga kadatayan na kaming mga Miss Crayola or kaming na mga magulang ko, no? Ganun din nung nakaraan, nung nasa Parañaque po kami this week. Pag may time na nakaupo kami sa isang hapagkainan and it seems na kompleto naman kami, talagang sabi ni Papa, pagtapos ating kumain, magbasa tayo ng Bible. No? Ganun talaga. And alam nyo, ako, nung lagi siyang ginagawa ng papa ko, no, papa ko naman talaga, pag pinagmamasdan ko siya, pinapahinga ko siya, hindi ako nagagalingan sa kanya mag-preach eh. No? Pero, nagpapakita siya ng ehemplo. Diba? Yun yung pinaka-minahal ko sa kanya. Diba? Sabi ko, minsan paulit-ulit na lang sinasabi itong tatay ko eh. Pero besya po yun. hindi ko po siya inaano. Pero isa siyang example talaga. And I love him for being that kind of man. No, na hindi mo talaga, ang pagtuturo talaga, kailangan talaga ng pagiging ehemplo talaga. Alam niyo kung minsan kayo, di ba, magaling tayo magsalita, alam natin yan. Pero minsan din nyo alam na tinitignan kayo ng tao, ano bang lugar nyo, ano bang estado ng pagkatao natin. Isa ka bang example? Diba? At alam nyo, yung pagiging ehemplo ng tatay ko, alam nyo, in the future, pag nagkaanak kami, eto na, pag lumabas itong anak namin ni Dean, no? And she's currently 4 months po, no? Para alam nyo lang din. No? Blessed kami kasi malakas yung heartbeat niya. And alam nyo, ako ang prayer ko talaga, Lord, pag lumabas itong anak ko, kahit di pa ito nakakaintindi ng Bible, babasahan ko ito ng Bible. Diba? Bakit? Dahil nagsimula po talaga kami doon sa example ng aking tatay. No? At ganon din po kayo, no? Punlaan nyo lang po ng binhi ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, ang inyong mga magulang. At balang araw, aanihin din talaga ng Panginoon yan. Diba? So, tuloy po tayo. So, sa letter B, kumain natin nagturo ang Panginoon ng Beatitudes dito sa lupa. At letter C, inayos ni Jesus ang perspektibo ng mga batas ni Moses. So, ano ba itong mga batas ni Moses? No? So, itong mga batas ni Moses ay established long ago sa batas pa ni Moses. No? At ang ginawa ng Panginoon ay nagbigay siya ng series of addendum. Ibig sabihin ng addendum ay nagdagdag po siya sa mga batas na ito.
In a way na binigyan niya ng bagong perspective yung mga naniniwala kay Lord, no? Na kung malalaman natin, no, si Jesus Christ po ay tinuro niya na huwag kang mabuhay sa batas, pero mabuhay ka sa grasya ng Panginoon. Amen ba doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mabuhay sa batas, pero mabuhay ka sa grasya ng Panginoon. Diba? So, if we live by grace and not only by law, diba? Na ikaw, ay sige, dadayain ko tong trabaho ko, wala namang makakahuli. Diba? So, alam nyo, diba? Ganun tayo mga Pinoy, diba? Ang mga Pinoy, pag walang nanguhuli, pwede yun. Diba? Nakasulat, one way only, do not enter. Diba? O kaya dito nakasulat, ito pinakamalupit ha, bawal tumawid, may namatay na dito. O, ganon kalala sa amin sa Maynila. Nilagay na ron, bawal tumawid, may namatay na dito. Dati di ba nakamamatay lang? Binago na, may namatay na dito. Di ba, Bon? Ganon sa atin sa Maynila, may namatay na dito. Meron pa nga dyan sa paliko huwag kang umihi dito. May kasunod pa. Di ba? Ayaw ko, nadadaanan nyo yun. And ang masama, ginagawa pa rin kasi walang manghuhuli. No? And that's the problem of us, no? Tayong mga Pilipino. No? Ang problema sa atin, porque wala nang guhuli, pwede yun. And alam nyo, si Jesus Christ, ang tinuro niya sa atin, sabi niya, kailangan tayo ay mabuhay talaga na by grace. No? Gawin mo yun, kunwari, sexuality. No? Pag-usapan ng sexuality, pasensya na, medyo sensitibo. We must live in a purified life rather than umiiwas ka na mahuli, di ba? Umiiwas ka na mahuli nung asawa, nung kalaguyo mo. Diba? Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Sana po nagigets nyo kasi binigyan ko ng morbid na example. Okay? Ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ayusin natin ang ating sarili, ayusin natin ang ating puso. Diba? Baka may sabihin mo, pwede mag-drugs, wala namang nanguhuli dito. No? Hindi po ganun ang gusto sa atin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, to get away from sin. No? Na buhay tayo na malinis. No? At yun po ang inayos ni Jesus sa perspektibo ng mga tao sa batas ni Moses. No? Hindi porke po nahulihin ka, paparusahan ka, hindi, dun mo lang hindi gagawin. Diba? No? So ang kailangan natin gawin is magkaroon ng purified life. Diba? Na magkaroon ng malinis na puso, malinis na pag-iisip, at tamang hangarin, na may tamang motibasyon, diba? Sa buhay natin. Diba? Na maging tama lagi ang for everyone's welfare, ibig sabihin para sa kabutihan ng lahat, ang ating laging iniisip. Yun ang gusto ayusin ng Panginoon sa atin. At imagine na naman uli, di ba? Ulitin ko lito, we are in a home with this kind of mindset. No, na hindi tayo nagpapataasan, hindi tayo nagmamagaling, hindi tayo nagyayabangan, and we are helping each other. Di ba? We can say na, Lord, this is heaven. Salamat, Lord, sa aking pamilya. Alam nyo, I'm very thankful ulitin ko ulit sa inyo. I'm very thankful sa pamilya ng mga Karag, no? Kasi ang aking tatay talagang workaholic talaga. Pero it helped me to become the person I am right now. Pero etong mga Karag is the other side naman. I have felt the family of being home. No? Imagine, in-laws. Sobrang swerte ko sa in-laws ko, sasabihin ko po sa inyo. Diba? Sino ritong close sa in-laws nila? Okay. So, sabi nila, si Adan at Eva daw, sila daw ang pinakaswerte na tao. Bakit? Kasi sila po yung mga walang in-laws. Diba? So, ayan po. Alam mo, I'm blessed with my in-laws kasi parang ko silang tropa lang and I can speak on them na parang, alam mo yun, na parang open ako sa pagsasalita ko and parang silang tropa lang na in the same way, nag-guide nila ako. And hindi ko alam, hindi ko ma-imagine na kung hindi sila naging in-laws ko, no? Hindi ko ma-imagine, no? And I am beyond more blessed sa family na binigay sa akin and they welcome me so open, di ba? So, alam nyo, pag-pray nyo rin na kayo din kung kayo mag-aasawa. And yun nga, kung kayo may in-laws, pag-pray nyo rin na bumaba ang langit sa kanilang mga pag-iisip. Amen ba doon, church? Amen. Okay? So, ayan, tuloy po tayo. Sana po kasama ko kayo. Kasama ko pa kayo. Okay, next tayo. Okay, ganito lang po talaga ako mag-preach, parang nakikipagkwentuhan lang. Okay, ano ba ang kaharian ng langit na nais iparating ni Jesus? Diba? Ano ba yung kaharian ng langit na gusto niyang ibaba sa atin? Sabi dito, ito ay nabanggit sa Ebanghelyo ng 34 na beses. Hindi lamang sa Lord's Prayer. No? So,
alam niyo po, yung kaharian ng langit na sinasabi to, hinahintulad to sa napakaraming bagay. No, sa gospel, no, ebanghelyo, gospel yan sa English. So sa gospels ay napakaraming beses na binanggit ng kaharian ng langit. It may be a seed, a sower, ganyan, or an oil, marami, a pearl, napakadaming binanggit, inhalintulad ang kingdom of God, no? Pero kung iisipin mo, itong mga bagay nito, it is something important, 'di ba? It is something to be cherished. It is something na kailangan mo alagaan habang nandito ka sa lupa, no? Sometimes yung kaharian ng Lord, yan din yung salita ng Diyos binabanggit din sa Bible. And sometimes tayo 'yun, 'di ba? Alam nyo, ang simbahan, baka mamaya lingon-ling kayo, bakit hindi niya masabing ito yung kingdom ng Lord? Alam niyo ito pong building natin, it's just walls. It's just a structure. Pero ang totoong simbahan, maniwala ka sa ano hindi, yang katabi mo, ako, at tayong lahat, ang simbahan dito. Amen? Amen? Kaya huwag niyong isipin na itong yan lang ang simbahan. Hindi. Ang simbahan ay tayo po. Tayo po ang katawan ng Panginoon. Tayo po ang ginagamit niya para makapagpagaling siya ng maraming tao. Tayo po ang ginagawa niya para makalakad ang mission ng Panginoon sa buong mundo. Tayo po ang ginagamit ng Panginoon para may mga bago makakilala sa kanyang kaharian. 'Di ba? So, if we are the body, minsan magtaka ka rin if we are the body of the Lord, bakit hindi naririnig ang salita ng Diyos sa paligid dito? Bakit hindi umaalingang wow? No? Maybe it's on our responsibility and we have to really take responsibility of that. So, pag-pray natin na magkaroon tayo ng bagong kultura, 'di ba? So, sa letter B, ito ay pagbabago ng pamumuhay na naghahangad ng walang hanggang layunin, na namumuhay sa grasya at hindi sa batas. Tulad ng ating pinag-uusapan kanina, 'di ba? Na kailangan talaga ang pamumuhay natin hindi lang para dito sa mundo lang, no? Pagtapos mo mabuhay dito sa mundo, ano nang mangyayari sa iyo? Wala ka na naiwanan, 'di ba? So, kailangan yung iba nga yung ginagawa Nag-iisip siya, kailangan pag namatay ako, may wait lang Pag namatay ako, kailangan may maiwan akong business sa mga anak ko. Minsan, di ba, ganyan iniisip. Maiwanan ko sila ng insurance policy. Wow, yaman. May pang 3K a month. Di ba? So, minsan ganun, di ba, na maiwanan ko ng yaman at di maghirap yung mga ano ko. Alam niyo po, I believe na kung tayo, no, ang pag-iisip natin ay nasa langit na talaga. Yung mere lang talaga na ipakilala mo talaga sa kanila si Lord, enough na yun Kasi they will have the right perspective, the right purpose on earth kung ba't sila nandito. Kung ma-share mo sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Amen? So, ang aking outline po ay Tagalog, no? Okay? So, ayun, para po lahat tayo ay makarelate. So, walang hanggang layunin na mamuhay sa grasya at hindi sa batas. Alam niyo po yung nanay ko, hinahatid ako ng dati sa school. No? At pag hinahatid niya ako sa school, may times lang pero hindi araw-araw. Sabi niya, yaman ng batang to, hindi hatid ng nanay. Diba? So, ako po ay hinahatid ng nanay ko sa school at sinasabi niya, alam mo po ako kasi hindi ko talaga kinakarir yung pagiging accountant ko, sabi niya. Kasi ang perspective ko talaga, sa langit ko rin naman talaga lahat Kaya ako, lahat ng pera na kinikita ko, talagang binibigay ko talaga sa simbahan. Sino pinang-susupport ko sa papa ko? Ay, papa natin, kay papa. No? So, ayun na, papa ko rin, natito ko noon, di ba? So yun, sana po nakarelate na kayo. Kasi sinabi niya, di ba, na lahat yan, binibigay ko kay Papa, no? Kasi naniniwala ako na ang pag-i-invest wala dito sa lupa, kundi sa langit. Kaya kayo guys, no? Di ko po sinasabi sa inyo na ang pinag-usapan nito yung pera nyo, ilagay dito sa lahat sa simbahan. Hindi ganon. Ang sinasabi ko po ay itama nyo po ang mindset nyo. Di ba? Na wala talaga itong katawan natin. It's just a mere, we are just made of dust. Kasi pag tayo namatay, magiging abolan din talaga tayo pag tagal No? Talagang invest natin ang ating pag-iisip, ang ating kaluluwa sa langit kasi doon din tayo papunta. Sino pumunta dito sa langit? Taas kamay. Amen. O yun ba? Hindi pa sure. Okay, ulitin ko. Sino pumunta sa langit? Taas kamay. 1, 2, 3, go. Amen. Okay. So may iba, ayaw pa rin nila. O bahala kayo dyan. O sige. Okay, so lahat po tayo, dapat makapunta po tayo sa langit. Amen. And alam nyo, sabihin mo, kailangan pa ba pag-usapan yan? Ligtas na ako Alam nyo tayo, may grasya tayo. Di tayo sa word na grasya. No. If you are under the grace of God,
Ibig sabihin, may awa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. O may awa ang Panginoon sa iyo. We are, in our nature, sinful. Dahil po sa kasalanan ni Adan at Eva. Kawawa naman si Adan at Eva, lagi nasisisi. Diba? So, kung iisipin natin, diba, dahil po sa nature natin, from the original sin, tayo po ay nakakamana ng kasalanan na to. And we are sinful. And in the Old Testament, para po mapatawad o makakonect ang isang tao sa Panginoong Diyos, okay, kailangan nila ng sacrifice. At yung sacrifice na yon, kailangan malinis, walang pagkakasala. At alam nyo po, tayo mga tao, kaya tayo nakakakonect sa Panginoon dahil meron ng naging sacrifice. Sino yung sacrifice na yon? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, never nagkasala. Diba? At siya ang naging kordero o siya ang naging lamb na naging sacrifice papunta sa langit. Diba? Siya ang napako sa krus para mapatawad ang ating mga kasalanan nung dumanak ang dugo sa krus. No? At alam niyo po tayo, wag nating i-abuse ang grace. No? Kasi pwede po tayong hindi na maligtas kung tayo ay hindi natin ilagaan ang ating grasya. Pag sinabing grasya, binigyan ka ng chance ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, binigyan ka pala ng chance ng Lord eh. Huwag mo sayangin. Huwag mo sayangin. Diba? Huwag niyo sayangin. Gamitin natin to para gawin natin yung will of the Father. Kasi yung pinakamahalaga. Yung magawa natin yung will talaga ng Panginoon. Diba? So, alam nyo, tayo, no, na kung naintindihan natin yung logic na yon, no, maintindihan natin na tayo, we are living on grace, hindi lang basta sa batas lang, dahil bawal, hindi mo gagawin. Diba? Hanggang doon ka na lang, hanggang memorize mo na yung batas, pero wala talaga, hanggang sa wala ka nang ginawa. Kasi pakiramdam mo lahat ng gagawin mo mali na. Diba? Pero kung you are living in faith, you are living with the right mindset, diba? You are living for eternity, no? Then we can say na we can live freely. Diba? So, itama lang natin yung mindset natin. This is mindset, kapatid. Diba? Letter C, ang pagmamahal at biyaya. Okay? Tama ba yung sinabi ko? Letter C, ang pagmamahal at biyaya ay pinagsama-sama sa Ebanghelyo dahil nais na Panginoon ang ating kaligtasan. Diba? So, ang Panginoong Hesus, mahal niya tayo eh. Diba? So, pinagsama yan yung blessing and yung pagmamahal. No? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, pinagsama-sama sa gospel na shinare lang din sa atin. Dahil nais ng Panginoon ang ating kaligtasan. Amen? So, magpasalamat kayo lagi sa leader nyo na lagi kayong sinesharean. Dahil sila ay nag-establish ng relationship po sa inyo. At itong mga leader natin, mahal na mahal tayo niyan, kahit wala ng pera yan, pupuntahan tayo sa bahay niyan, para ma-remind tayo. Diba? Minsan walang load yan, pero magpapaload yan, mangungutang yan para mag-online lang, para ma-share lang tayo. Okay? O so, re-reiterate ko po sa inyo to para alam nyo lang din. Ha? Hindi po yan nalalabgipan dito sa simbahan. Wala po nabibigyan ng pera dito. Okay? Para sa pag-aalaga sa inyo. Pero let's value them. No? Kasi mahal tayo ng ating mga pastor, ng ating mga leader. Mahal tayo ng mga yan. Ng ating mga ate at kuya. Mahal tayo ng mga yan. Diba? Ang pagmamahal at biyaya ay pinagsama sa Ebanghelyo. Diba? Dahil nais ang Panginoon ang ating kaligtasan. Ganon kaganda po talaga ang binigay sa atin ng Lord. Sige po, letter D tayo. Sabi doon sa letter D, nais ng Panginoon na maibalik ang ating relasyon sa Kanya at maging isa sa Diyos Ama. So, bumaba ang Jesucristo dito para maging connected talaga tayo sa ating relationship sa Kanya. Alam nyo, dati kasi ang prayers po kasi dati talaga, kailangan pa ng priest. Okay? Kailangan pa ng hari. Sino po dito naranasan na magpadasal? Okay? Pagpadasal mo naman yung yung mga akong lolo, 'di ba? So may kwento niyan yung tatay ko. Kwento ko na lang din sa inyo para may makwento ko. Kasi alam ko mahilig kayo sa kwento eh. So alam niyo may isa daw namatay dati nung araw at nasa burol daw siya. Tapos sinabi sa kanya, Father, pag-pray mo naman yung yung lolo ko kasi gusto ko siya makapunta sa langit. Tapos sabi niya, sige. So binigyan niya, 3,000. Sige, nagdasal. Tapos na nangyari, kinabukasan, ganyan, pinagpadasal na naman, nagabot na naman ng 3,000. Kinabukasan, gano'n naman, nagpadasal, nagabot ng 3,000. Tinanong niya, Father, yung lolo ko ba nakapunta na ng langit? Diba? Tinanong niya. Dami 3,000 na nun Ang bihira. Sabi ng father, ano ka, bali? 9,000 pa lang binabayad mo sa akin. Yung nasa nga bilyon-bilyon na ginastos, buwan pa lang inabot.
Di ba? Di ba? So, classic na joke ng tatay ko. Di ba? Di ako magaling mag-deliver pero siya tatawa talaga. So, yun lang. Okay, so joke lang yun. Pero yun na nga, gusto ng Panginoon na maging maayos ang relasyon natin sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin kailangan lumapit sa pare or sa kung sino man para makapanalangin tayo. Ganon kaganda ang inayos na mindset ng Panginoon sa bawat isa atin, Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Kasi inaayos niya ang relasyon natin, hindi lang sa Diyos Ama, sa Diyos Anak din, ganon din sa lalo na sa Holy Spirit, 'di ba? Sa Trinity. So, John 10:29-30, ang aking Ama, okay? Ito sabi doon, ang aking Ama na siyang nagbibigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang aking Ama ay iisa. So, iisa sila, di ba? So, makita nyo, that shows the Holy Trinity talaga. So, inaayos ng Panginoon na inaayos ni Hesukristo ang relasyon natin sa kanila, sa Holy Trinity. Ano? So, sabi sa sinabi ni Jesus na ipanalangin ito para makisa tayo sa relasyon ng Holy Trinity sa pamagitan ng kaharian ng langit. So, lagi nating ipagpe-pray talaga na, Lord, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. 'Di ba? Lord, na ang kaharian mo, Lord, nawa bumaba ito sa lupa. No? Na Lord, ayusin mo yung mindset ng mga tao dito. And Lord, yung prayer ko, Lord, hindi lang para sa akin, para sa pamilya ko, pero sa mga taong nasa paligid ko. 'Di ba? Alam nyo, minsan may mga HOA, mga ganyan, yung mga HOA, or alam niyo yung HOA, yung Homeowners Association, may mga ganon. Di ba? Napakaganda nung isipin nyo kung lahat kayo sa HOA ay iisa ang tunguhin at hindi nagyayabangan. Di ba? Eh hindi, kasi kami nga yung HOA sa amin sa Parañaque. Di ba? Yun pa yung tumutilig sa simbahan. Di ba? Pero hindi yun rason para maging masama ang loob natin sa kanila. Pero we will be more understanding than them because yung mga iniintindi, alam mong yun yung kailangan intindihin. Di ba? So tayo mga may beatitudes na, no? Tulad ng binasa natin kanina. Tayo yung mga taong hindi iniintindi. Alam niyo naman ng tao pag iniintindi, di ba? Alam niyo naman yung ibig ko sabihin, di ba? Sila yung nangangailangan ng tulong. Di ba? At tayo yung mga tumutulong. Amen ba doon, mga kapatid? Amen. So sige, sinabi ni Jesus na ipanalangin ito para makisa tayo sa relasyon natin sa Holy Trinity sa magitan ng kaharian ng langit. So yun ang goal ng Panginoon, na makaisa tayo sa Kanya. 'Di ba? Na mayroong Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, na kailangan maging isa tayo sa kanila. Kung ano ang kanilang tunguhin, ano ang kanilang naisin, yun din nawa ang maging mangyari sa ating mga sarili at ganoon din sa ating pamilya. So, third point na tayo. Konti na lang. Ano ang ibig sabihin ng dadalhin sa lupa ang langit? Ano ba ibig sabihin ng dadalhin sa lupa? Napakalaki naman nun, 'di ba? Ibababa mo rito. Diba? So ano mang ibig sabihin ng dadalhin sa lupa ang langit? No? So ulitin ko, balik tayo sa issue nung nakaraan, marami po talaga mga religious sect na gumawa na ng ganun. No? Na lahat ng mga followers sila ay ginawa, sumama kayo sa akin doon sa isla, may isla ako doon. Lahat tayo doon iisa ng paniniwala. Walang boss doon, walang gobyerno, no? Tayo ang maghahari doon. Iisa ang ating tunguhin, kundi ang Panginoong Hesus. Marami nang gumawa ng ganun, pero ang nangyayari, they ended up on a selfish, no? A selfish motive. No, kung minsan yung lalaking yon na kung sino yung nag-aano nun, they are considered cult, no? Na ang nangyari ay yung mga pera ng mga tao niya, kinakanya niya, tapos malaman mo, ang dami nang pinamimili. May mga iba po talaga gumawa nun, binitawan yung mga trabaho nila, iniwanan nila yung mga current business nila, yung employment nila, binitawan nila, no? Para lang sumama sa pastor. And they are sobrang believe na yung mga tao doon sa leader nila, no? And they ended up at fail talaga. At may isa pa nga ito medyo morbid na example dito, ha. May isa pa nga na napanood ko po sa YouTube, no, na documentary siya. Anong nangyari sa dulo? Sabi niya, para ma-experience niyo ang langit, ito pinakadulong challenge sa inyo, inumin niyo tong juice na to. No? At alam niyo yung Diyos na yon, hindi po walang nakakaalam at may ilang nakakaalam, may lason po yung Diyos na yon. No? Kapag namatay kayo, doon magsisimula ang totoong pagpunta niya sa langit. No? Umabot sa ganun at nakakalungkot, 'di ba? Na naniwala sila sa ganun. And
It's just dahil lang naman kaya sila sumunod na nun kasi they don't have the right foundation from themselves, no, from inside themselves. Kaya dapat tayo, we must be responsible on ourselves. Hindi lang yan responsibility ng leader mo, ng pastor mo, ng kung sino man na mas nakakalam ng word of God sa iyo. You yourself, make yourself accountable of yourself in knowing the foundation of the Bible, 'di ba? And yun nga nakakalungkot na kung mapapanood po yun, nasa YouTube po yun, na napakaraming matay. Libo-libo mga tao sa Islang yun ang namatay dahil naniwala sila sa leader. And you can see, hindi talaga. No? Iba ang nais talaga ng Panginoon sa atin. Yun ay itama ang ating mga pag-iisip. Diba? So, ito ay nagmula sa Ebanghelyo, mula sa pagkakasala, patungo sa pagiging tulad ni Jesus. Diba? Ito ay nagsimula po talaga sa Word of God. Diba? Sa Gospel. Diba? At dahil mula tayo sa pagkakasala, papunta sa pagiging tulad ni Jesus, which is pinakatama sa lahat, di ba? Alam mo, sa Bible School naintindihan ko na si Jesus ay naging tao, opo. Pero siya rin po ay Diyos. Paano yun? Tao, tapos Diyos. Alam niyo, in-explain ng aking mentor doon, ng aking mga leaders doon, no? Na si Lord daw ay 100% human at 100% God. Okay? Si Lord Jesus Christ. At mahirap siya explain kung ikaw ay talagang pang-isip lang ang inyong logic. Dahil ang Panginoon Diyos ay beyond logic and comprehension. Okay? Ibig sabihin, kung ano lang naintindihan mo rin sa lupa, hindi yun kung ano yung naintindihan mo rin sa lupa, maintindihan mo rin sa langit. Magkaiba po yun. Diba? So, tayo po, kailangan nating maintindihan, no, na si Jesucristo ay namatay para sa pagkakasala natin. Dahil tayo ay likas na makasalanan. Diba? At namatay siya para sa bawat isa sa atin, no? Para maging katulad niya. We are currently being molded para maging little Christ. Okay? Little Christ. O, ibig sabihin nun, ang gusto talaga ng Panginoon na maging tulad natin siya. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na magiging kasalanan. No? Ang maganda doon ay mamaya pag-uusapan natin pagtapos nito. Sige, so letter B, ang ating relasyon sa Diyos ay aalalay sa atin para tayo ay mapaalalahanan ng ating pagkakatubos. So, na nga. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Diba? Na tayo, kapag may relasyon tayo sa Panginoon, we are frequently or more often, ibig sabihin, mas madalas ka nang pinapaalalahanan ng Panginoon na bumalik ka sa akin, sa pagkakatubos ko sa iyo. No? Isipin mo na lang paano kung wala kang relasyon sa Panginoon. 'Di ba? Yung relasyon mo pag dumaan ka sa simbahan, doon ka mag-sign of the cross. 'Di ba? O kaya pag dumaan ka sa dito sa church, ay diyan ako mananalangin, mas masarap manalangin diyan. Pero imagine if you have the relationship with the Lord God. 'Di ba? Meron kang tamang relasyon sa Panginoon. You are continuously being reminded. If the times na magkaroon tayo ng pagkakasala, if may times na we fell short in the glory of the Lord, if may times na parang nalilis na naman tayo na landas, pero if you keep the relationship with the Lord, you are currently being pulled upward No? Anak, dito ka lang sa akin. Alam, pinakamagandang explanation sa akin ng Panginoon dyan, wag tayong humawak sa Panginoon. Hayaan natin ang Lord ang humawak sa atin. Kasi if may times na tayo bumitaw, no, hindi niya tayo bibitawan kailanman. Amen ba doon? Amen. So tayo, hayaan natin na, Lord, ikaw ang mag-control sa akin. Kasi kung ako lang yung choice ko lang to, or parang pag-trip ko lang, doon lang ako magsisimba, magiging iba talaga ang magiging takbo ng buhay mo. And alam nyo, itong Sunday, sabi ko lang po sa inyo, itong Sunday, let's make this, let's make this, fix na talaga sa schedules natin. On Sundays, magsisimba ako. Let's say, for example, nasa probinsya ka. No? Nasa probinsya ka, wala ka rito sa 13. No? Nasa probinsya rin pala to. Sorry. Okay. Kunwari, nasa Maynila ka. Babalita rin natin. Kasi ako po lumaki sa Maynila. Okay? Kunwari, nasa Maynila ka. Okay? Kapag ikaw napunta sa Maynila at may ginagawa kayo Sunday, maghanap kayo ng local church doon. Huwag niyong hayaan na mawala sa inyo yung pagsisimba. Okay? Yun sana ang pinaka-the best doon. Kasi culture yan na may impart nyo sa inyong mga anak. Diba? Na, simba tayo. Diba? May simbahan nito malapit. Diba? Pero kung wala namang ibang urgent na dahilan para umalis dito, magsimba tayo dito. Kasi ituturo natin sa ating mga anak yan. At alam nyo,
pag tayo nag-impart talaga sa ating mga anak ng tamang kultura, no, pag tumanda yan, di nila makakalimutan yan. No? Sa ating tayong mga anak, ganun din sana. 'Di ba? Na maging fix sana talaga ang pagsimba natin. No? Yung schedule natin, pag Sunday 9 to 11, wala nang galawan yan. Nako, kahit may outing, walang galawan, di pwede. 'Di ba? So, ganun na talaga dapat. Kasi we are building ourselves. Kung alam nyo, hindi pa kayo ganun kalakas sa pananampalataya, 'di ba? Well, kailangan nyo talaga magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. 'Di ba? Kasi continuously tayong papaalalahanan sa ating pagkakatubos. 'Di ba? Na tayo'y niredeem lamang ng Panginoong Jesucristo mula sa ating kasalanan. Amen ba doon, mga kapatid? Okay? Letter C. Ang kaharian ng langit ay nangangailangan ng, 'di ba? Ang kaharian ng langit ay nangangailangan ng, o ang ating kultura, o ang ating pagsasama-sama ay nangangailangan ng pagsisisi, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagkakasundo, pagkapantay-pantay, biyaya. No? Lahat ng katangian tiyak na laban sa kalikasan ng tao. 'Di ba? So, alam mo, lahat ng mga to, I believe is hindi to normal na kultura sa labas. No, normal sa labas ay mag-aaway-away, 'di ba? Magkakasuhan, magpapatawa, 'di ba? Yan, asawa ko po, abogado po 'yan. So, ayun, kung may mga tao kayong hindi niyo talaga kayang idaan sa grace of God, 'di ba? Nandiyan ang Carag Miss Creola Law Office para sa inyo. Tumulong sa inyo. Wow, endorsement. Hindi naman. Pero kung handa pa kayong patawarin, yung taong yun, nandiyan po ang ating mga pastor-pastora. Amen. Pakainin nyo lang po sa saburi yan, masaya na yan. Amen. Ako, lagi kong tinitreat yan kasi napakasarap po talaga sa feeling na alam mo yun, napapasayin nyo sila. Di ba? So, makabot pa nga sa point na alam mo din, sabi ko sa kanya, marami lang tayong pera. Talagang aalawansan pa natin yung magulang natin. Di ba? Napakasarap sa feeling yan, di ba, Dad? Balang araw, di ba, Dad? Aalawansan ka na ni Bianca. Di ba? Sarap naman sa feeling nun. Di ba? Bukod sa pension, may allowance ka pa. Sarap nun, di ba? So, ayan, alam nyo, tayo, no, kailangan talaga na, na maayos talaga ang mindset at yung langit ay maibaba talaga sa ating mga puso at isip. Di ba? Kasi kailangan natin ng pagsisisi, pagpapatawad, di ba, sa pamilya. Hindi nawawala yung pagbabanga yan eh. Minsan nga, nadadala pa hanggang pagtanda eh. Di ba? Pagpapakumbaba, okay, maging humble ka lang. Pagkakasundo, yes po. No? Pagkakapantay-pantay at biyaya. Di ba? Bless lang tayo, mag-bless lang tayo na mag-bless. Lalo na sa mga magulang natin. If we have the chance, bless natin mga magulang natin. Di ba? Ganoon din tayo sa mga parents natin, if we have this strength, no? Alam ko naman, you are doing your best para mapasayangin yung mga anak. No? At ako rin, mararanasan ko na rin yan, malapit na. Di ba? Nagpapalaki na nga ako ng muscle eh. Kasi alam ko, na ang super yayo ng aking anak. Di ba? So, ayan, tuloy tayo. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 5 verse 20, malapit na tayo tapos. Kaya nga kami, mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan nyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Amen. Napakaganda nun. Diba? So tuloy tayo. Paano tayo makapamuhay bilang Kristiyano na nasa lupa gaya ng sa langit? So medyo konting application lang tayo. Ha? Okay? Paano tayo makapamuhay bilang Kristiyano na nasa lupa gaya ng nasa langit? I believe na lahat naman dito ay Christian na. And if we say Christian is naniniwala tayo kay Christ talaga. At siya ay nasa ating puso talaga. No? Na tinatanggap tayo siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. No? So, paano tayo makapamuhay bilang isang Kristiyano ng nasa lupa gaya ng nasa langit? Una, tandaan mo ang iyong kapatawaran. Diba? So, unang-una tandaan mo ang iyong kapatawaran. Nandiyan ba yung verse? Sabi sa 1 Corinthians 6:20, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong kapatawaran sa paraang ikapupuri ng Diyos. So, alam niyo tayo po, we are bought at a price. Ibig sabihin, tinubos lang tayo. Lahat tayo ay makasalanan. Tinubos lang tayo sa price ng Panginoon. At alam nyo, dahil dyan, kung ikaw ba ay bumili ng isang bagay at alam mong hindi nauubos, ipamamahagi mo ba sa iba? Ulitin ko ha, kung ikaw ay bumili ng isang bagay na alam mong hindi nauubos, kunwari, bumili ka ng tubig at di nauubos, di ba? Ipapamahagi mo ba sa iba? Amen, di ba? Ipapamahagi nyo sa iba. And tayo, binili tayo ng Panginoon. At ang grasya ng Panginoon, para sa bawat isa yan, na naniniwala sa Kanya. Kaya dapat i-share natin sa iba yan. No? Na tayo yung mga tinubos lamang ng Panginoon. Di ba? So, next tayo, tandaan mo kung sino ka. Okay?
elbow mo nga tabi mo, tandaan mo rin kung sino ka. Diba? Tandaan mo kung sino ka. Diba? Tandaan mo kung sino ka. Ang ating pagkakilanlan. Okay? So sabi sa John 15:18-21, sinabi pa ni Jesus, kung napopuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin nyo ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila kung pinili ko kayo mula sa kanila. So, alam niyo 'di ba na kung mapapansin niyo, isa tayo sa mga taong kinakanaluluto talaga kung napopoot sa inyo ang mga taong, okay, kung tayo bilang Kristiyano, no, tayo ay marami nagagalit sa ating mga sinasabi, sa ating paglalahad ng katotohanan. Okay lang yan, tanggapin lang natin kasi tandaan natin kung sino ang una talagang kinapuotan bago tayo, 'di ba? Yun si Jesus Christ, 'di ba? So kaya tayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. You are chosen. No, kaya tandaan nyo na pinili ka ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi mo, pinili ka pala. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka pala. O, 'di ba? Pinili ka pala. Isipin mo, hindi pala tayo basta hinugot lang. Hindi pala tayo basta lang, 'di ba? Hindi na tayo basta kinuha lang diyan, basta tabi-tabi. Ay, to si Bon. Ano to, 'di ba? Piliin ko na to. Hindi yan ganoon, 'di ba? Kailangan talagang pinag-isipan ng Panginoon talaga bago ka piliin. Dahil may mga real elect talaga na bago pa masulat yung Bible, you are chosen by God. Diba? Lahat yan, blueprint na. Okay, so letter C, tandaan mo ang iyong prioridad. Diba? Konti na lang po ito. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Kung hindi tayo, mga hihimagod. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalo-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Sana nababasa nyo, no? Ang ganda ng verse na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. No? Talagang kung yung may mga taong sinusungitan ka, gawin mo pa rin ng mabuti. Kasi Kristiyano ka eh. Kailangan mong mahalin ang mga tao sa paligid mo. Hindi yung mga taong nire-respeto ka lang. Lahat ang respeto ay para sa bawat isa. Kung ang taong yun hindi ka nire-respeto, that shows himself na itong taong to, wala talaga siyang respeto. Pero hindi yan magiging reflection ng pagkatao mo. Kasi Kristiyano ka, yun yung pagkakilala mo bilang tao. So, we must know our priorities talaga. So, next, tandaan mo ang iyong pagkatawag kay Jesus. So, wag natin kakalimutan na tayo ay tinawag ni Jesus. Diba? Sabi sa Matthew 28:18-20, diba? Ano yan? Alam ko, kabisado ng mga soul students yan, ng mga leader natin. Lumapit si Jesus at sinabi ko sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng langit at sa lupa. Kaya't kayo ay humayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Di ba? Kung mapapansin nyo, meron tayong duty talaga sa Panginoon na hindi lang dapat tayo lang ang nakakaalam ng mindset of kingdom of heaven. Kailangan ini-impart din natin sa iba yan. Ano? Imagine yung tao ngayon na pina-close nyo araw-araw, ipag-pray nyo. Di ba? Ulitin ko, imagine yung taong pina-close nyo araw-araw na lagi nyo nakakasama, ipag-pray nyo. Na Lord, itong taong to, nawa Lord, I pray na makakilala talaga to sa inyo. At maintindihan din niya kung bakit napakabuti ko sa kanya. Di ba? And tulad ng sinabi ko sa inyo, si Lord, nag-live siya by example. Hindi lang siya basta nagturo. No? Kasi aanhin ko ang tinuro mo kung di ka naman ehemplo. Di ba? You cannot give what you don't have. Di ba? So, tandaan mo ang pagkakatawag ni Jesus sa atin. Di ba? Tinawag tayo for a certain purpose. Hindi lang para mag-survive. Sabi nga sa namin hindi ka lang para mag-survive, pero ikaw ay mag-thrive. Di ba? Ano ba sabihin ng pag-thrive? Di ba? You are doing your best. Di ba? Para ang goals mo ay mas tumayog. Di ba? Kunwari, assignment. O sabihin na, Michael, may assignment ka. Due next week. Kinabukasan si Master nag-thrive. Kaya si Kuya Michael, kinabukasan pa lang, boss, tapos na. Wow, di ba? Dapat ganun po tayo. Di ba? Hindi pa deadline, ginagawa na agad. No? Tapos na agad. At hindi mo kailangan intayin pa yung panahon na pagalitan ka bago mo gawin. Di ba? And that's how we must live talaga. Para ma-share natin sa ibang tao ang gospel talaga ng Panginoon. At panglima,
Ito, pinakamabigat. Basahin niyo po nga. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Okay, so yan lang. Di ba? Baka kasi mamaya yung kaaway mo, ginagawa mo ng tropa pips mo, di ba? Ay, hindi ko naman gagawin yan. Nod-nod lang ako. Di ba? Ay, hindi ko naman pakikinggan ko lang. Ay, last chismis na to. Di ba? Ay, last marites na to. Di ba? Ay, last huli na to. Laging ganon, di ba? Ganon tayo mga tao eh. Ay, last na to, hindi ko na uli gagawin. Ah, last nakain ko na to ng taba. Okay na to. Di ba? Hanggang mamaya, high blood ka na. Di ba? So, kailangan tandaan natin kung sino ang ating kaaway. Si Satanas. Di ba? Na siya ay binaba mula sa langit. Di ba? At sinabi dito, di ba, sa 1 Peter 5:8-10, okay, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ang kaaway ninyo. Ay parang leong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, huwag nating hayaan na masayang or masira ang kingdom of heaven dahil sa ating mga slightest thoughts, 'di ba, na meron tayo. O sa pinaka maliit na pag-iisip na meron tayo. Kailangan natin siyang tanggalin. If ever it comes to your mind, i-ano mo na agad, i-cast out mo na talaga. Nasay mo, i-reject mo na agad. Lord, tanggalin mo to sa isip ko, 'di ba? Tapos, kunyari may nakita kang tao, may naisip kang chismis, 'di ba? Ay Lord, tanggalin mo na. Wag na, ayoko na. O 'di ba, kunwari may close ka, alam mo ba, diba? Ay, di na, ayoko na, 'di ba? Pagilan natin ang ating mga sarili. Kailangan talaga natin ang pagpipigil. Dahil we are establishing the kingdom of God here in earth. Diba? So sana po naintindihan nyo ang ating message na ngayon. Sige po, tumayo po tayo para sa ating conclusion. So para sa ating conclusion po, sabi sa Filipos 1:21. Sige po, basahin mo ang sinabi ni Apostle Paul dito. Para sa akin, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Amen. Do you claim that? Do you claim that? Amen? Amen? Church, amen? Amen? Diba? So, alam niyo po, ang message na to is, ang hirap niya ituro talaga. Pero talagang, humingi talaga ako ng guidance sa Panginoon. And salamat sa Lord dahil, yun nga, na-deliver ko naman siya na maayos. Pero, I just want you to have this realization. Kahit umpisa na lang muna natin sa ating tahanan, di ba? Imagine mo you're in a home na parang ayaw mo na umuwi dahil parang ang gulo-gulo. Or minsan, uuwi ka kasi ikaw yung magkukos ng gulo. Di ba? I've been in a family na, ayun nga, lahat naman ay okay, lahat naman ganyan. Talagang pinagpe-pray ko na, Lord, magkaroon sana kami ng pamilyang iisa kami na buo ang pamilya. Pero alam niyo guys, dati sobrang goal-driven ang tatay ko. No, ang hirap ng position niya. Is an administration talaga sa lahat ng simbahan. And sobrang pressured siya. And unknowingly, napapasa niya yung pressure sa mga anak niya. And alam niyo, lately, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi prayer ko talaga yun. Nasabi ko, Lord, gusto ko maramdaman na, Lord, yung tatay, nanay ko, hindi ko sila leader sa simbahan, pero gusto ko maramdaman na nanay at tatay ko sila. Alam niyo, lately, binigay ng Lord yun. And that just started through prayer. Maraming mga bata dito, hindi ako naintindihan na parang sobra akong ma-pressure, sobra akong mag-build ng mga tao. Pero, ang Panginoon, everything talaga na ginawa niya may purpose eh. No? Everything na ginawa niya may purpose. Last nung mga nakaraan, lumalabas kami. Kakain lang kami sa labas. Walang kahit na anong alam mo yun, walang kahit na anong mission, walang kahit na anong pinag-uusapan ng bigat na bagay. Pero ang testimony ko talaga, Lord,
ang testimony ko talaga na naramdaman ko, 'di ba, na kung gaano ako kasaya sa mga karag, ganoon din ako kasaya sa aming pamilya, 'di ba? Pero everything has created for a purpose talaga. Kung ikaw nararamdaman mo ngayon na you are currently living on a family na parang puro pressure, puro hindi ka na makapagpahinga, hindi ka na nakakapag-relax or masyado namang pag-pray mo, Lord. Itama mo Lord yung pamilya namin. Hayaan niyo, Lord, na magsimula to sa panalangin galing sa akin. 'Di ba? Na alam ko, Lord, yung kung ano meron kami ngayon, there's more to this, 'di ba? Na hindi ka patapos kung ano man plano mo sa pamilya namin. 'Di ba? So, I am blessed. We have a complete family. We are living well. And I'm so grateful na lahat ng pinagpe-pray ko ay nangyayari na ngayon. 'Di ba? Na na-realize nila na ang pamilya ay more than everything. And kayo din po, like kong ini-impart sa mga tatay na unahin niyo ang inyong pamilya. Ganon din sa mga anak. Maging first ministry niyo nawa ang inyong pamilya. At naway madala nyo sila sa kaharian ng Panginoon with this kind of mindset na in-instill sa atin ng Panginoon sa Beatitudes na kailangan maging mapagkumbaba ka, kailangan maging mapagbigay ka, kailangan maging maawain kayo sa isa't isa, kailangan mahalin nyo ang isa't isa. Napakarami. Kailangan maging intindihin kayo sa isa't isa. Napakagandang tinuro ng Panginoon sa Beatitudes. And wag sana tayong umabot sa point na papabayaan lang natin mga magulang natin pag tayo na yung tumanda. And there's more to this, no? Talagang idulog natin sa Panginoon. So, can we raise our hands to the Lord? Pag-pray natin mga families natin. Pag-pray niya mga families niya, guys. Alam ko this is overtime, pero I know this is the willing of the Lord. Throw my fears into the wind. I am
desperate for a touch of heaven. I want is to live within your love, being done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Yes, Lord. Lord, we want to raise our families for you today, Panginoon. Lord, we pray for a kingdom-minded culture, Panginoon, na pumasok sa aming mga tahanan, Panginoon. Na Lord, ito ay pumasok sa aming mga isip. Lord, hayaan nyo, ang kaharian nyo ay bumaba sa aming mga tahanan, hindi lamang dito sa simbahan, Panginoon. Lord, we pray na ikaw ang maging sentro ng aming pamilya, Panginoon. Na Lord, maintindihan nila, Panginoon, ang inyong ebanghelyo, ang inyong mga salita, Panginoon, na nais yung sabihin sa kanila. Lord, you are important, Panginoon, sa bawat isa amin, Panginoon. Kaya, Lord, turuan nyo na ang bawat isa amin ay makapag-share na kami tinubos lamang, Panginoon, mula sa aming pagkakasala papunta sa inyong kalinisan, Panginoon. Panginoong Jesucristo, hayaan nyo na araw-araw namin maisip, Panginoon, ang aming pagkakatubos sa inyo, Panginoon, na meron kaming tamang relasyon sa inyo. Lord, if we will die, Lord, it will be a gain for us, Panginoon, dahil makakasama ka namin, Lord, eternally, Panginoon. Kaya, Lord, I pray to each one of these people, Lord, na nandito. May iba, Panginoon, na walang magulang. May iba mag-isa sa bahay, Panginoon. Lord, ang pagmamahal nyo, Panginoon, nang siyang lumukob sa mga taong ito, Panginoon. At ganoon din sa amin, Panginoon, ng buong pamilya, Panginoon. Lord, hayaan nyo na magkaroon kami ng tahanan na buo at iisa, Panginoon, ang tunguhin, Panginoon, sa pagbabasa, Lord, ng inyong salita. Lord, the Word became flesh, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagbabaan nyo kay Jesucristo na nagturo sa amin, Panginoon, at nag-set ng example, Panginoon, kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Kaya, Lord, I pray na sa mga tao nandito, Panginoon, Lord, if we, after we leave on this building, Panginoon, nawa, Panginoon, ang salita nyo, Panginoon, ang aming dalhin sa ibang tao, Panginoon, para ma-impart sa kanila, Panginoon, ang inyong kalwatian, Panginoon, para ma-impart sa kanila ang inyong pagmamahal, Panginoon, ma-impart sa kanila ang inyong grasya, Panginoon, na binigyan nyo kami ng chance, Panginoon, para mamuhay, Panginoon, na naaayon sa inyong salita, Panginoon. Salamat, Lord, for our pastors and pastora daang, Panginoon, kay Pastor Vidal, Lord. Ingatan nyo po siya, Lord, sa kung nasaan siya ngayon, Panginoon, nag-drive man siya. Lord, bless these people, Panginoon, na nangunguna sa amin, sa aming church, Panginoon. At Lord, we pray, Lord, na mas maging maayos ang relasyon namin sa isa, Panginoon. Hindi lamang sa akin, Lord, pero sa mga tao nandito, para we are continuously being reminded, Panginoon, sa mga bagay na kailangan pa naming ayusin, Panginoon. Salamat for everyone, Panginoon, na nandito, Panginoon. Because, Lord, we pray, Lord, na magiging fix na talaga, Lord, ang kanilang pag-iisip, Panginoon. Ang schedule nila dito tuwing Sunday, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ang kanilang relasyon sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, di namin alam kung anong gagawin kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat po for the touch of heaven that you've given us, Lord. Lord, we open up our hearts to you, Lord. Sige, kantayan dito sa ulit sandali. Open up my heart to you now, so do what only you can. So Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. So Jesus,
Sige, palakpakan natin si Lord sa